So mabilis ang unboxing first impression video para sa naghahanap ng sapatos na magagamit nila sa kanilang speed workouts. Baka ito na yung sapatos na yon. Ang Li-Ning Fidian 6 Challenger. Ito. So hindi ko na patatagalin pa para hindi humaba itong video na to. Size 11 itong sapatos na to. Ang timbang niya is 240 grams. Na para sa akin, goods na yon hindi lang sa speed workouts, kundi kung wala kang ibang sapatos, I guess pwedeng-pwede na to sa mga race day natin. Now in terms of looks, isa to sa mga sapatos ko na napakagandang tingnan. Nakakatawag pansin. Now in terms of build quality, Li-Ning is Li-Ning. Ang ibig sabihin ko noon, pulido siya, wala akong maipipinta sa sapatos na to. Sa tahi niya, sa mga dikit niya, sa material na gamit. By the way, ang stock height ng sapatos na to dito sa likod is 35mm. Sa harapan naman is 27mm. So ang drop nito is 8mm. Now ang upper material niya gawa sa boom fiber ng Li-Ning. Manipis lang, hindi siya ganun kakapal. Breathable naman, although hindi siya ganun ka-obvious pagdating sa mga butas-butas niya. Tapos plasticky yung feel niya, hindi siya stretchable itong upper niya. Of course, makikita natin yung mga overlays dyan, dito sa gilid, tapos dito sa kabila, nagbibigay structure yan. Now, speaking of structure, itong toe cap niya, tamang-tama lang yung rigidity. Now, pagdating dito sa kanyang sintas, napakahaba. Isa to sa talagang napansin ko agad pag open ko, pag tingin ko dito sa sapatos na to. Ang kanyang tang naman, suede-like material yung gamit. Walang padding, manipis lang. And meron namang mga butas-butas kahit papano. Tapos, hindi siya ganun kahaba. Ganyan lang. Ayan yung kanyang tang. And by the way, itong tang nga pala din niya, meron siyang gusset or gusseted siya para hindi lumihis ng landas habang tumatakbo tayo. Now, isa sa mga hinahanap ko is itong extra eyelet na meron naman itong sapatos na to. So, magagamit natin or pwede natin siyang gamitan ng runner's loop. Now, pagdating sa heel collar area, itong padding niya, kasarapan lang, hindi siya ganun kakapal. Actually, andito lang yung padding niya, dito sa baba wala na. Tapos, ang heel counter niya, ayan, hindi siya ganun katigas. Now, overall, ang fit ng upper niya is on the narrow side. Itong toe box niya, hindi rin siya ganun kaluwag. Tamang-tama lang sa aking semi-wide fit. Kasi usually naman, ang pinipili kong size is 10.5 to 11. For context, ang actual size ng aking paa is 10 inches. So meron pa akong allowance. Ginagawa ko talaga yan para hindi mamatay yung aking kuko. Now ito naman yung kanyang insole, manipis lang pero so far malambot din naman siya. Now pagdating dito sa midsole, naka dual layer setup siya. Ang gamit na foam nila is PIBA. Tapos itong upper side or itong upper layer niya malambot. Super boom foam yung gamit nila dito. Now, ang lower layer naman, boom foam yung gamit, tapos on the firm side siya para makatulong sa stability. Now, speaking of stability, meron itong T700 na full-length carbon plate. So, split toe siya and nabeben. So far, nabeben siya. Hindi siya ganun katigas na carbon plate. And for me, itong flexibility niya, nakakatulong to para maging forgiving siya sa mga slow paces. Now, kung mapapansin din natin, medyo aggressive din yung kanyang front rocker. Ayan. Now, ito naman yung kanyang outsole. Maganda yung coverage. Ang material na gamit nila dito is GCR or ground control rubber. So far, based sa experience ko naman sa mga GCR rubber ng Li-Ning, maganda yung kapit at yung durability. Saka napansin ko rin na itong outsole niya, ayan, makikita naman siguro ninyo, makapal siya. So, optimistic ako dito na talagang magtatagal siya. Now, pagdating sa actual experience ko sa paggamit ko nito sa mga takbo, so far, ginamit ko lang siya sa light jogging around 1 kilometer. Hindi pa ako nakagamit nito sa isang speed workout. Kasi yun nga yung sinabi ko sa previous video ko, natapilok ako. So, hindi pa ako nag-e-interval, wala pa akong speed workouts ngayon. So, gagawan ko na lang ng separate video after ko siyang magamit sa speed workout. Anyway, nagamit ko pa rin naman siya sa light jogging at based doon, so far, forgiving siya sa slow paces. Tapos maganda yung kanyang lockdown, mapa-midfoot man at dito sa heel part. Now, itong upper niya, itong toe box area niya, hindi ganun ka-roomy pero hindi rin naman ganun kasikip. Tamang-tama lang para sa semi-wide fit ko. Yun nga yung sinabi ko, size 11 to, pero yung pa ako, yung actual size is 10 lang. Now, in terms of breathability, so far, good enough naman yung nabibigay nito. Now, pagdating naman dito sa front rocker niya, although medyo pronounced siya, hindi ko naman napansin na pinipilit ka nitong patakbuhin ng mabilis. Now, pagdating dito sa midsole, para sa akin, balance lang siya, yung softness niya, saka yung firmness. Now, pagdating sa outsole niya, so far, maganda naman yung kapit. Gaya ng sinabi ko earlier, proven and tested ko na kasi nakagamit na ako ng ibang Li-Ning shoes na merong GCR rubber. Anyway, hanggang dito lang muna itong video na to. Susundan ko pa to or gagawa pa ako ng isang video after kong magamit to sa speed workouts. So, kung nagbabalak kang bumili ng sapatos para sa mga speed workouts mo, you might want to check itong Li-Ning Fidian 6 Challenger.